Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Vina Gaspar, PCPD trainer at guro sa Batasan Hills National High School ng asignaturang Filipino and Theater Arts. So ang ibabahagi ko pong paksa ngayon para sa ating seminar ay Improvised Games and Theater Arts as Alternative Teaching Strategies. So alam naman natin na ang theater, kadalas sinasabi nila na ginagamit nila ang theater kapag meron silang dula, papasayaw sila, pasadulawit, sayawit. Yan. So ginagamit na nila ang theater. Pero ano pa ang iba pang paraan para magamit natin ito? Puro lang ba tayo padula? Paarte-arte lang yung mga bata? Yan. So bilang isang guro, kinakailangan po nating tukuyin. Ano nga ba muna syempre ang theater arts? Bakit natin ginagamit ang theater arts? Sinasabi natin na ang theater arts ay panggagaya sa realidad. Okay, pag tayo ay nagpapadula ng No Limitangere, syempre kinakailangan nating ipaunawa ang karakter o nagkaka-characterization tayo. Diba? So dun lamang ba sa panggagaya ang theater arts? So may mga nagsasabi din na kapag theater arts, kumakanta, sumasayaw. Tama po yun. Sapagkat ang theater arts ay kabuuan ng mga talento, hindi lamang po sa pag-arte. Okay? So ngayon po ay ibabahagi ko ang iba't ibang mga laro o theater games. Diba? Sa teatro may mga laro lang din. May mga laro din tayo na magagamit. Okay? So ayon kay Viola Spolin, ang theater arts daw ay theater allows us to experience ourselves and the things around us at all levels, intellectual, physical, and intuitive. So hindi lamang puro arte. So kinakailangan din natin na sa teatro, kinakailangan din or may experience din natin yung pagtatanong, ano ba to? Bakit ganito? At sa teatro, may experience din natin na maramdaman ano nga ba yung nangyayari dun sa iba? Sa buhay ng iba. So, yan sinasabi natin kanina, panggagaya sa buhay. Okay, so yun yung napaka-common na kahulugan. Sinasabi rin dito na it helps develop the intuitive part in us which is most vital to any learning situation. Masyado tayong, di ba, ang mga estudyante natin masyadong matanong. So, pag nagtatanong yung bata, pwede natin siyang ipasok sa teatro. Di ba? Okay. So, para lang din maliwanagan tayo na ang teatro ay hindi lamang puro pag-arte. Dahil sa kabuuan, meron na tayong tinatawag na integrated theater arts. So, dun sa mga SPA teachers or nagtuturo ng special program in the arts, so parang po ako po ay nagtuturo ng special program in the arts, ang specialization po ay theater arts. So, hindi lamang po puro pag-arte ang tinuturo namin. So, meron na tayong tinatawag na integrated theater arts. So, narito na po ang creative drama, po, arte-arte, yan. So, creative sounds and music. So, hindi lamang po pagkanta, kundi creative sound and music. So, simpleng mga palakpak lang, nakakabuo na po ng ritmo. Okay, so creative writing, so pagsulat. So, syempre, typical sa theater, may mga script tayo na sinusulat, diba? So, matututo rin ang mga bata sa theater arts sa pagsulat ng kanilang script. So, creative body movement. So, paano po ba ang mga simpleng movement? So, pagkakain, pagpupunas ng pawis sa limbawa. So, kasama rin po ito. Okay. So, visual arts, syempre, kasama rin po. And, syempre, the group dynamics. So, dito po tayo papasok. Yung topic po natin ngayon ay papasok doon sa group dynamics. So, ano nga ba yung mga group dynamics na pwede natin gamitin sa pagtuturo sa ating mga asignaturang hawak o itinuturo? Tulad ko po, bilang Filipino teacher, nagamit ko po ang theater arts sa pagtuturo ng Filipino. Sinasabi rin po na syempre, bilang isang guro, kinakailangan meron din po tayong mga tools na tulad ng sa performer. Syempre, kinakailangan natin ng body,
voice, imagination, and emotion. Diba? So, kung natin kakalimutan yan, na syempre po tayo mga guro ay mga theater actor din sa harap ng ating mga estudyante. Diba? Pag tayo ay nagtuturo, talagang umaarte na rin po tayo. Kahit na galit na po tayo, pinipigilan po natin ang ating sarili na ipakita. So, nakokontrol po natin ang ating sarili. At yun po ay isa sa mga katangian ng isang aktor, diba? Na may panggagagat. Yan. So, isa po dun sa nabanggit ko nga ay kailangan ay ang katawan, kaya kailangan din po natin ingatan ating katawan. Siyempre po ang ating boses. So, mahalaga po sa guro, sa performer, ang boses, imahinasyon, at ang emosyon. Okay? So, meron din po tayong tinatawag na elements of artistic expression. So, hinahapiwan lang natin ito dahil ito po yung mga basic, okay, na dapat nating alam sa theater. So, sa elements of artistic expression, meron po tayong color, line, movement, rhythm, shape, sound, space, and texture. So, umattend po kayo sa mga susunod po naming mga seminar dito po sa PCPD dahil nagbibigay din po kami ng workshop na nakatuon lamang po sa theater arts. Okay? At syempre po, meron tayong tinatawag na levels. So, po natin ito kakalimutan kasi gagamitin po natin ito mamaya. So, the levels ay low, middle, and high. So, punta po tayo sa klase natin. Okay, sa bilang isang guro. Iwan muna natin saglit yung theater arts. Okay, kung titignan po natin ang components po ng pagbibigay ng marka sa K-12 curriculum, kung kayo po ay nagtuturo ng language, Filipino English, ESP and AP, makikita po natin na ang ating written work ay 30%. The performance tasks po natin ay 50% and quarterly assessment is 20%. So pag science and math naman po, 40% ang written work, 40% ang performance task, and 20% naman po ang quarterly assessment. And MAPE-TLE, 20% lang po ang written work, 60% performance task, and 20% naman po ang quarterly assessment. So kung titignan po natin, pare-parehas po yung sa mga subjects na yon na mabigat ang performance task. So syempre po pag performance task, puro po ito pagkilos, paggawa, paggalaw. Yan. So sa amin po sa language, sobra pong mahalaga ang performance task dahil ito po yung naghahatak sa marka ng mga mag-aaral. Paano po halimbawa yung bata mahiyain? Diba? So ano pong pwede nating gawin? So ano po ba na ang pwede nating magamit? Strategiya kung yung bata hindi nagpe-perform. Kung nagtuturo ka po ng Filipino tulad ko, 50% po ang performance task at ang bata ay hindi sa mga gawain, sa mga pinapagawa mong performance task ay hindi po siya nagko-comply kasi nahihiya siya, lalo na kapag individual. Yung mga estudyante po tayong ganun. So ano po bang pwede natin gawin? Diba? So ito po, yung mga ibabahagi kong mga strategies na mga galing sa theater ay lubha pong makatutulong sa ating mga mag-aaral. Kasi sa panahon ngayon, ang ating mga mag-aaral din, masyado na rin silang malikhain. So, kinakailangan po nating makipagsabayan. So, bakit po ba? So, sabi po ng aking kaibigan na si Albert Nervesa, pagkakaroon ng kaalaman at lakas ng loob sa paggamit ng imahinasyon, ang kakayahan sa pagbuo at pagdisenyo ng inobatibong bagay ay pagiging malikhain. So, dito po nabanggit na tayo po ay bubuo ng inobatibong bagay. So, innovative, makabago. At kung titignan po natin yung Bloom's Taxonomy, noong 1956 po, sobrang taas, o nasa taas ang evaluation. Pangalawa lang po ang synthesis noong 1956 sa ating Bloom's Taxonomy. Pero sa makabagong Bloom's Taxonomy po, noong 2001, nasa taas na po yung create at pangalawa na lang po ang evaluate. So pag sinabi po natin mas mataas ang create, yung creativity, yung pagiging malikhain na po ngayon ang pinakamataas doon sa ating Bloom's Taxonomy. So mas mahalaga na po ngayon ang pagbuo, pag-create. So tayo po ngayon ay magki-create ng mga strategiya na pwede nating gamitin sa ating pagtuturo.
Okay, so ayon po kay Fisher noong 2002, ang pagkamalikain sa loob ng klase ay tungkol sa paano nakukuha ng guro ang atensyon ng mga mag-aaral at mahikayat silang mag-aral. Ito po ba ay para lang po makuha natin ang atensyon ng mga bata? Pag maingay sila, pasok tayo sa classroom. Pak, pak, pak! Pupaluin po ba natin yung ating mga mesa? O kaya naman, sisigaw tayo pagpasok na, good morning class! Ganon. So, iba-iba po yung strategy natin, di ba? Paano po pag nasa kalagitnaan na tayo ng klase? Pag simula po ng klase, epektibo po yun eh. Papasok ka, kaya papasok ka ng tahimik. Diba? Epektibo rin po yun. Nagagamit po talaga natin. Paano po pag nasa kalagitnaan na tayo ng klase? Na bigla umingay. O kaya, mapapansin natin, dahil, halimbawa, ang oras yung unang pagtuturo ay alas 3, siesta time, mga gaya, alauna, alas 2. So, yung mga bata po ay naantok. So, paano po ba natin sila, paano ba natin makukuha o may hikayat yung ating mga mag-aaral na makinig sa atin? Diba? Okay. So, ayon po kay Paulo Freire sa kanyang Pedagogy of the Oppressed. So, pedagogy should treat learners as a co-creator of knowledge. And then, kritik po niya yung traditional pedagogy. So, yung banking model. So, ano po ba yun? Okay. Traditional pedagogy, ito po yung tatayo lang si teacher, discuss. So, yun lang po yung bigay lang siya ng bigay ng mga information. Yun lang po. So, pinapasok lang po niya yung information sa utak ng mga bata. So, ayon sa pag-aaral ni Julie Stewart na Drama in Education, sa kanyang Instructional Strategies for Teachers of Deaf Students in 2003, ang banking model ay kapag ang guro ay nakatayo sa gitna ng klase at ibinabahagi lamang ang mga impormasyon at hindi na inaalam ang komprehensyon ng mga mag-aaral. So, yung pinabanggit ko kanina na nakatayo lang si teacher. So, meron pa po kayang mga guro na ganito yung kanyang tradisyon or nag-banking model lang siya. Okay? So, titignan natin na kapag ganun po yung klase na nagba-banking model lang po, sa panahon po natin ngayon na alam natin ang mga Gen Z talagang aktibo, so talagang maboboard po yung mga bata. So isa po sa nakita sa mga pag-aaral na makatutulong sa pagtuturo ay ang laro. So alam naman natin yan, ang dami-dami na nating mga laro na ginagawa sa klase. So ayon sa Wikipedia, ang laro ay isang aktibidad, kadalasan ngunit hindi palaging recreational, na kinasasangkutan ng isa o maraming manlalaro. Isinasagawa ang mga laro bilang libangan o kasiyahan, ngunit maaari din itong isang ehersisyo o nasa isang edukasyonal, psikolohikal na pagganap. So ayon naman sa pag-aaral ni Appleman at Wilson noong 2005, ang laro ay may 6 na katangian: mapanghamon, may pamantayan, may interaksyon, may paraan, may balakid, at may synthesis. Kabatay naman kina Stalin at Zimmerman noong 2004, ang laro ay isang sistema na ang mga manlalaro ay may hidwaan na mula sa mga tuntunin o patakaran na may magandang resulta. So, sa makatuwid, ang laro ay epektibong estratehiya sa pagtuturo sapagkat nakukuha nito ang atensyon ng mga mag-aaral at ito ay kawili-wili. Pero syempre, sinasabi natin na sa ating mga klase, kapag tayo ay nagpalaro, yung kapitbahay nating classroom, baka nagagalit na, diba? So dahil sa sobrang ingay, yung ating guro, o yung ating kapwa-guro sa kabilang klase, maaaring puntahan ka at sabihin na, teka, ang ingay ng klase mo, pwede bang pakinahan? So dito po papasok ang guro, paano po niya kayang disiplinahin ang kanyang mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng panuntunan bago magsagawa ng laro. Okay? So, ayon naman po kay Agus Buwal sa Theater of the Oppressed, tayo po ay spec actors who have the opportunity to both act and observe. So, maaari lang din po tayo maging arbiter o pwede rin naman po tayong sumali doon sa gagawin po natin na
laro para maramdaman din po ng bata na paano ba tamang gawin itong pinagagawa ni teacher. Okay? So, babanggitin ko lang po na ang gagamitin po natin ngayon ng mga strategiya ay ang improvisational games o theater games. Okay? Ano po ba ang improvisational games or theater games? So, a group of activity, ito po ay group activity that provides involvement and personal freedom necessary for experiencing. Siyempre, kinakailangan talagang ma-experience to. Okay? As an assembly of instruction, rules, and group agreement. Accompanied by fun, enthusiasm, and joy. Allows the learner to be ready, be open, and receive any input. Okay, skills are easily developed. Has the capacity to transform content. Ito po ay mula kay Spallardo et al. Peta CPF. Okay. Ayon naman po kay Brockett. Ang improvisasyon na mas kilala bilang improv ay bahagi na ng pagtatanghal noong panahon ng Griego hanggang sa panahon ng Komedya dell'arte. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ang improvisasyon ay naging bahagi na ng mga palihang humahasa sa kakayahan ng pag-arte ng mga artista na makikita sa mga palihan ni Konstantin Stanislavski at Viola Spolin. Okay, so nabanggit ko naman kanina, di ba, na tayo ginagamit na natin tong mga theater games na to, pero hindi lang natin alam na, ay, laro pala yan sa teatro. Yan. So, ang mga theater games ay dinevelop na rin para magamit natin bilang strategiya. Kaya ayon naman kay Maclasin, ang paggamit ng drama bilang estratehiya ay hindi na bago. Sa kasaysayan, ang drama at teatro ay ginagamit na sa pagtuturo, ngunit ang proseso ng paggamit ito ay bago. Ang mga mag-aaral ay nakabubuo na noon ng tablo, pagkukwento, pagganap, lalo na kapag tinatalakay ang mga obra. Ngunit sa kasalukuyang panahon ay nagkaroon na ng iba-ibang paraan upang makapagsagawa ng nasabing gawain. So ano ba yung bago dito sa mga okay, so ito na po ay babahagi ko. Ano ba yung mga pili lamang na improvisational games or theater games na pwede po natin magamit? So kung titignan po natin, napakarami po ng improv games. So, si Viola Spolin po ay may libro na ganito kakapal. Sobrang dami po mga improvisational games na ginagamit niya sa theater. Pero pumili lamang po ako ng mga gawain o mga improv games na pwede nating magamit sa ating klase. So, nakalulungkot lamang po na hindi natin ito magagawa ng magkakasama. Mas mauunawaan sana natin ito kung tayo ay magkakasama at magagawa natin. Ngunit ngayon ay pipilitin ko na maibahagi sa inyo ang mga larong ito na inyong maunawaan at magamit natin sa ating pagtuturo. Una, ang radio station. Nagagamit na natin ang radio station. Paano po ba ito? So, hahatiin po natin ang grupo natin, ang ating klase sa 4. So, magsabi na lang po kayo dun sa bawat grupo na mamili sila ng pangalan ng kanilang radio station. Okay. So, bawa, ang unang grupo ay MOR 101.1, ganon. Isa naman, Love Radio. Iba ay, Yes FM. Pero po pwede rin naman tayo magsabi na mag-isip kayo ng malikhaing pangalan. O halimbawa, radio station ng mga sawi. O sawi radio station. Isa naman ay Lovable radio station. So, bahala kayo. At kapag meron na silang mga pangalan ng radio station, bigyan sila ng oras, siguro mga 1 minuto, na papasulat ang guro ng mga awitin, maaari pamagat o linya, o siguro kahit pamagat na lang, para alam nila yung mga kanta na may salitang, halimbawa, ang paksa ninyo ay pag-ibig. Yan. So, lahat ng kanta na may pag-ibig, kung kayo po ay guro sa Filipino, mga awiting Filipino na lamang po ang inyong ipagamit. Gayon din kung ang iyong signatura ay ESP or EP, pero sa ibang signatura naman, English lang. Okay, may mga participants kasi ako sa mga workshop, pag binibigay ko tong workshop na to, sabihin, pwede po bang English, ganyan. So, kung workshop pwede, pero pag sa klase, kung ano po yung medium of instruction na ating ginagamit sa klase. So, halimbawa, ang salita na ibibigay natin ay tungkol
tungkol sa pag-ibig nga, kaya nabanggit ko, pag-ibig o pagmamahal. So, pwede doon. Kaya ibig. Okay. So, halimbawa, tatawagin mo ang unang radio station ng sawi. So, kakantahin nila ng sabay-sabay. Yung isang linya lang o dalawang linya na mababanggit ang salitang pag-ibig, pagmamahal o ibig. Pagtapos nilang makanta yun, tatawag sila ng kabilang ng isang radio station na gano'n din at kakanta ulit ng isa o dalawang linya na mababanggit ulit yung salitang pag-ibig. At hanggang sa magtawag sila na magtawag, kung sino yung mga ang radio station na wala nang makanta or naulit yung kanta, nakanta na ng ibang grupo, mag-shutdown na sila. So, uupo na sila. Kung hanggang sa may matira kang isang radio station na matatag na sobrang dami nilang alam na kanta, saan to pwede magamit? So, syempre, pwede natin itong gamitin sa pangganyak o sa motivation. Kaya kung pwede rin natin itong gamitin sa talasalitaan, yung sa salita, batay dun sa mga kanta na binanggit, makakabuo sila ng mga kahulugan. Ano nga ba yung kahulugan ng salitang to? Okay. Maingay itong gawain nito, pero gaya nga na binanggit ko, kung may control si teacher at binigay na niya agad ng pamantayan, hindi ito magiging magulo at hindi ito magiging maingay. So, kadalasan na ginagamit ko ito sa klase ko kapag ang paksa ay bawa kay pag-iibigan ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara sa Sidea halimbawa. Pwede rin naman na iba kung ang paksa, lalo na sa grade 7 ay tungkol sa sarili o sa ESP, pwede nga ang salita na gagamitin natin dyan ay ako. So, bahala kayong mamili ng salita na ipapagawa niya sa radio station. Okay? So, sunod naman po, bago ko po makalimutan na ito pong mga bata halimbawa na natatakot kumanta kahit magaling siyang kumanta sa gawain na radio station, makikisabay po yung batang yan. At doon pa lang madidevelop na natin yung kaya naman pala niya. Ayan. So, sunod po ay tinatawag naming BME. So, alam naman natin na pinapagawa natin ang mga bata natin ng mga tablo. Tama po ba? So, alam na nila, gawa kayo ng tablo, halimbawa, na tablo ng Pasko. Yan. So, pagagawin po natin ang ating mga grupo sa ating klase ng tablo. Halimbawa, meron kayong 4 na grupo. So, yung una, halimbawa, magpagawa ka ng tablo ng Pasko. Sabihin na natin sunog na lang. Sunog. Pangalawang grupo, paggawa ka ng tablo ng lindol. Pangatlong grupo, paggawa ka ng tablo ng baha. At yung pang-4 naman ay bagyo. Okay. So, dun pa lang, gagawa na sila ng eksena. So, sabihin na natin na ang tablo ay mga still picture o isang larawan na hindi kumikilos. Larawan. Okay. So, dito pa lang po sa tablo na ito, ipapakita na nila. Bigyan nila ng oras. O, sa loob ng 2 minuto, gawa kayo ng tablo. Pag pinakita na po nila ang bawat tablo na ginawa nila, sasabihin nyo lamang po na huwag nila kakalimutan yung picture na pinakita nila. At ngayon po ay sasabihin nyo, gumawa uli sila ng tablo ng bago yung pangyayari pinakita nila, ano muna yung nangyari. So, gagawa sila ng isang tablo na ulit. Halimbawa, doon sa sunog. Kung yung pinakita nila sa pangalawang larawan ay may mga tao na nagpapatay ng sunog, yung iba nakaganon na kasi nasunugan, yung iba halimbawa nabubuhos. So, bago yun, ano muna yung nangyari? Bakit nagkaroon ng sunog? Halimbawa, ang gagawin ng mga bata dyan, may naglalaro halimbawa ang 2 bata ng posporo. Typical, ganyan po ang ginagawa. Siyempre, ang mentality ng mga bata kapag may sunog, halimbawa, naglaro ng posporo. Ayan. Kung halimbawa yun ang binigay nila, okay lang, tanggapin po natin. At sabihin niyo po, gumawa sila ng bago at gagawa rin po sila ng pagkatapos. Pagkatapos po ng mga larawan nila na kaganon na sunog, ano na nangyari? Kalalabasan po niya, minsan may mga namatay, ganyan, kaya umiiyak. So, papakikap po nila yon. So, bibigyan nyo lamang po ng mas mahabang oras
yung mga bata para may isagawa po nila yung kanilang mga tablo. So, papakita po muna nila yung ginawa nila na tablo ng sunog. Tapos, ano po yung bagong bago yung sunog, ano mo yung nangyari. Tapos, pakita uli nila yung pangalawa. Tapos, pakita po nila yung pagkatapos ng sunog. So, yun po yung tinatawag natin na picture 1, 2, 3. So, yung una po nilang ginawa, sabihin niyo po na ito po yung picture 2. So, ito po yung tinatawag na beginning, middle, end. So, pag pinakita na po nila yung ano yung unang nangyari, tapos yung sunog, actual na sunog, tapos yung pangatlo, sabihin niyo na po pagtapos nila ipakita na gawan na nila ng dialogue. So, yan, may kwento-kwento, mag-uusap-usap na po sila. Sa pamamagitan po ng BME na to, o tinatawag po namin beginning, middle, end, ay makikita po natin yung nakabuo sila ng dula gamit naman po ang tablo na hindi na po natin kinakailangan ng ating mga mag-aaral ay ipa-assignment ito at pabukas, kailangan yung gumawa ng dula tungkol sa ganito, ganyan. Kung kaya naman po natin sa klase. Siyempre, tayo po bilang guro, pag nag-practice din po sila sa labas, di ba? Bago o pagkatapos ng ating klase, maaari pong may aksidente na maganap. Huwag naman po sana. Pero sa pamamagitan po ng BME, palilimitahan po natin yung mga ganong pangyayari. Okay. So, yun po ang BME. So, meron na po tayong radio station, meron na po tayong BME. Sa BME po, gaya nga po na binanggit ko, kung may isang bata doon na hindi po pala salita at nahihiya, doon lang po sa tablo, gawin po siyang nakatayo lang doon, tapos bigyan lang siya ng isang linya. Magsasalita na po yung bata. Okay. Pangatlo naman po ay blind musical. Ito po, paboritong-paborito kong ginagawa tong blind musical na ito. So, kung nanonood po kayo ng Showtime, ito po yung ipinanalo nung champion dun sa Funny One na si Donna Carriaga. So, ito po yung ginamit niya. So, paano po itong blind musical? Halimbawa po, kailangan po natin ng 2 volunteer na mag-aaral. So, typical po na lalaki o babae, pwede po. So, depende po sa magiging sitwasyon ng inyong gustong ipadula. Halimbawa, ang paksa ninyo ay magulang. So, magtanong po kayo ng volunteer, sino po gustong umarte na magulang tsaka anak. So, halimbawa, meron na po kayong nakuha na isang babae bilang nanay at isang lalaki bilang anak. So, sabihin niyo lang po sa kanila na sila ay gagawa ng isang dula na ang anak halimbawa ay nalulungkong sa ML. Yan. So, mababa yung grades. Pero ang twist nito, yung mga kaklase po na manonood, sa kanila po manggagaling yung magiging script. So, susulat po sila ng mga linya ng kanta o kaya linya ng tula. Depende po kung saan nyo po gustong kuhain. Pero, ako po ginagawa ko linya ng kanta. Halimbawa, ang mga kanta ay Tila Ibon Kung Lumipad. Ganyan. So, sa Narda. O kung ano sa mga kanta na po pwedeng kuhain. So, maraming pong mga kanta na alam ang ating mga mag-aaral ngayon. So, yung bata na tahimik, pa-participate yan. Kung may alam niyang kanta, pasulat niyo po yung linya. O kung halimbawa gusto niyo naman po na ibigan yung linya ng tula, pwede rin niyo pong gamitin yun. So kung meron na po silang naisip, ipasulat niyo po yan sa maliit na papel at ipapasa po sa inyo, bilutin po ninyo. So lahat po ng mga papel na yan ay ilagay niyo po sa lapad. Tapos kinakailangan lang po natin meron tayong pen. So ano po mangyayari dyan? Sabihin niyo lang po dun sa dalawang napili ninyong volunteer na aarte na sa kanilang linya, kinakailangan nilang kumuha ng papel na nasa lapag, nagsasaad ng mga linya na binigay ng kanilang mga kamag-aral. At gagamitin po nila ito sa kanilang pagsasadula. So, halimbawa, gawin natin. So, halimbawa ko yung nanay. Anak, ano naman tong nabalitaan ko? Bagsak ka na naman. Nag-bell si teacher. Kumuha si nanay. Pak. Tila ibon kong lumipad. Parang yung barka mo lumilipad. Ano ba? Pati utak mo lumilipad. Yan. So, sasagot na naman si anak. Nay, kasi naman ang hirap-hirap sa klase. Nag-bell si teacher. Kukuha ngayon ng papel yung bata at ang nakalagay halimbawa dun ay magandang kanta.
promise me you'll wait for me. Ano? English yung na nakuha, nilagay ng bata, kumuha doon. Pero dapat sabihin na lang po natin sa ating mga mag-aaral na Filipino song na lang din po ang, sige, gawin natin na Filipino song na lang. Nabunot ni bata, ako ay may lobo lumipad sa langit. Kasi Nay, ang hirap-hirap kasi mag-focus sa klase, lalo na yung binigay mong lobo ay lumipad. Ako ay may lobo lumipad sa langit. Parang yung utak ko po ganun, lumilipad. Kasi talo na naman ako sa ML. Gagalit na naman si nanay. Wala ka na kasing ibang inatupag, kundi puro ML lang ML. Nagbelo ulit si teacher, bunot si nanay. Yan, sama po niya yung linya. So yun po yung blind musical. Nakakatuwa po itong itong mabubuo nilang kwento. Kasi mahahasa po yung isip ng mga volunteer ninyo na bata. Paano nila may isasama yung mga linya na binigay ng kanilang mga kaklase. Okay, so magtatawanan dito. Actually, sa isang klase ko po na ginawa, yung sa Azotea, may naglagay ba naman po na jumbo hotdog. Kaya mo pa to. Pero magaling po yung mag-aaral ko na nailusot niya. Okay, so pinakailangan din po sa paggawain nito, siguraduhin po natin na pipiliin din po natin yung bata na sa palagay natin na kayang-kaya po niyang mabilis ang kanyang pag-iisip. Paano po niya maipapasok yung mga linya. Siyempre po, nandun pa rin po sa control ni teacher na babanggitin na ang mga ilalagay lang po natin doon ay mga awitin na paborito nating linya sa mga Filipino songs po. Okay, so yun po ang blind musical. So siguro po magpapakita rin ako ng mga videos paano po gawin ito sa mga past seminar po na umattend po sa akin. Okay. Sunod po ay ang 10 seconds object. So dito naman po ipabilisan ng ating isip. So halimbawa po, kuha ka ng volunteer or per group. So, sabihin lang po natin na sa loob ng 10 segundo, magbigay ng mga salita na makikita sa palengke. Ganyan. So, syempre yung bata, mag-iisip siya ng baboy, manok, ganyan. So, hanggang sa loob ng 10 segundo, kung sino po yung pinakamaraming maibigay, yun po ang magiging panalo. Para naman po sa susunod na improv games, ito po yung tinatawag na alphabet story. So, paano naman po ang alphabet story? So, wala po sa salitang alphabet. Okay. Ang pipiliin niyo po mga volunteers or mga actors or students, maaaring 2 o 3, ay bubuo po ng isang kwento, ngunit ang kanilang unang linya ay dapat nagsisimula doon sa alphabet. So, sunod-sunod. Halimbawa, si unang character, letter A. Ano ba nangyayari sa ating bansa? Sunod po magsasalita. Bakit ba ganito, no? Ang hirap na makipagsapalaran sa Pilipinas. Pangatlong tauhan, check ka dyan. Grabe, gusto ko na nga pumunta ng ibang bansa. Babalik naman sa susunod na magsasalita. Dapat kasi naging matalino tayo sa pagpili ng ating mga upo sa ating gobyerno. Hanggang sa matapos po yung buong letter. So, lagi lang po natin ngayon sabihin na wag lang po natin iba-block. So, don't block. Let's plunge. Okay, so dapat po sinasabi natin na wag natin sabihin na yung sasabihin ng co-actor niya ay iba-block niya. Parang, di nga, ganon. So, hindi dapat po gumagamit ng ganon sa paglalaro po ng alphabet story. So, depende po sa inyo kung ano pong paksa ang inyong papagawa. So, kadalasan po, ginagamit po ito kapag bubuo ng kwento tungkol po sa pamilya, sa gobyerno, at sa iba pa. Sunod naman po ang lagi natin ginagamit na strategiya, yung 3-person story. So, pagbuo lamang po ng kwento. So, halimbawa po, 3 tao lang, kaya nga po 3-person story. So, ako po halimbawa yung una. Okay. So, siya po ay bubuo ng isang linya ng kwento. Halimbawa, isang araw,
ako ay naglalakad papunta sa paaralan. Yun po yung una. So si pangalawa po, gagayahin po niya kung ano po yung ginawa nung unang tauhan o karakter o nung kanyang unang kaklase. Halimbawa, isang araw, ako ay naglalakad papunta sa paaralan. At dito po ay kanyang dapat dagdagan. At bigla ako napapikit dahil nakalimutan ko ang aking assignment. Si pangatlong taon naman po, gagayahin naman po niya yung mula-una, pangalawa hanggang tatlo. Tawa. Isang araw, ako ay naglalakad papunta sa paaralan nang bigla akong napapikit dahil nakalimutan ko ang aking assignment at agad akong tumakbo pabalik ng bahay. Nang pagbukas ko ng pinto, ito ay nakasarado at wala akong susi. So ulit na naman po si una, gagayahin po niya yung kanyang ginawa ng kanyang pangalawa, pangatlo, at hanggang sa mabuo po nila yung kwento ng may pagkilos. So mahalaga po na hindi lamang po tayo nagkukwento lang. Kailangan po natin itong ipakilos pagkat sabi nga po mas naaalala natin ang kwento, lalo na pag ito ay may pagkilos. So kung meron po tayong 3-person story, meron din po tayong tinatawag na 1-word story. Ito po yung dugtungang pasalaysay. Ginagawa na po natin ito sa klase. Pero katulad po ng 3-person story, kinakailangan po may action. Isang araw, ako ay pumunta sa bahay. Gano'n. So, hanggang sa dire-diretso na po ang kwento, dapat lamang po may action. So, may pagkilos. So, pwede po natin ito ipagawa sa napakaraming mag-aaral. Kung tayo po ay may 50 students, so isa-isa po sila, makakabuo po sila ng kwento. Okay, sunod po ay ang no questions please. So, sa buhay natin, sa araw-araw, hindi po pwedeng wala tayong tanong kapag tayo ay nakikipag-usap. Tama po ba? Halimbawa po, nakita po natin ang ating kaibigan. Uy, kamusta? Yan. O kaya, tayo ay umuwi ng bahay. Maanong ulam? So, gagawa po ngayon ng eksena ang dalawang karakter o kanyang dalawang mag-aaral. Mag-uusap sila nang walang tanong. Yun. At kung meron naman pong gano'n, no questions please, meron din naman po tayong tinatawag na just question. So, puro tanong lang po tayo. So, mag-uusap tayo ng tanong. Sasagutin po natin ng tanong yung kanyang mga tanong. So, just question. So, mahirap po. Pero ang maganda po dito ay nadidevelop po sa bata yung paraan niya ng pag-iisip. Paraan po ng ating mga mag-aral sa pag-iisip. Okay? At ang paborito ko po dito ay ang gibberish. Yun. So, ang gibberish naman po, alam natin yung gibberish sa Instagram, meron na pong ganun eh. Yung parang hindi natin naiintindihan. Pero, meron palang kahulugan. So, paano po yung gibberish? So, ginagamit ko po ang gibberish lalo na kapag meron akong mga mag-aaral na alam kong maloko. Pero, pagdating sa klase, maloko lang talaga sila. So, mahirap po yung may mga ganong, na puro kulit lang. So, sa gibberish po, pwede po nating pagsamahin yung magagaling at yung mga maluloko. Halimbawa po, sa mock trial ng pinagagawa po namin sa grade 9 Filipino. So, paano po halimbawa magkakaroon ng mock trial si Crisostomo Ibarra? Yan. So, pwede pong gamitin na mga saksi. Yan. Gawin nating saksi yung mga makukulit nating estudyante. Nagagamitan nila ng gibberish. So, paano ba yan? Bawa, mama. Ayan. So, pwede yung iba gumagamit ng mga Korean, yung iba wala lang talaga, yung iba blah 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 blah, ganun lang. So, pwede po nilang gamitin yun sa gibberish. Pero yung isa pong mga, isa sa mga napili na magagaling, na po pwede maging translator, sila po yung magta-translate ng sinabi nila. So, bahala ngayon si translator mag-isip, ano yung sinabi nung nag-gibberish o nung kaklase nila. So, isa rin pong ginagamit namin to sa seminar pag pageant. So, meron akong mga
mga estudyante halimbawa na sila yung mag-gibberish, sila ay sasali sa pageant at meron silang iba't ibang mga languages, sila yung makukulit. Tapos nasa likod yung mga magagaling, so sila yung mga interpreter. So, para ka lang ka-pageant na i-interpret lang ng mga nasa likod kung ano yung sasabihin nung mga nag-gibberish. So, magpapakita na lang po siguro ako ng mga videos, halimbawa, kung paano ito yung sinasagawa sapagkat napakahirap lang po talaga na pinapaliwanag lamang paano ba ginagawa itong gibberish. Ilan lamang po ito sa mga improv games na meron po tayo. So sapagkat ito po ay bahagi ng ating online seminar, so nagbahagi lamang po tayo ng mga kaunting gawain na maaaring makatulong po sa ating klase. So, meron din po akong ibibigay ng mga sample lesson plan ng mga grade 9. So, yung mga nagtuturo po ng grade 9 Filipino, lalo na sa Noli Me Tangere, kung paano ginagamit itong mga to doon sa, o paano ito po maipapasok sa lesson po natin. So, ang ECPD po ay ganun kagalante na ang mga kinakailangan po ng mga guro ay ikanila pong ibinibigay. Okay. Magbigay ng mga bagay na makikita sa korte. Upuan, mesa, watawat, timbangan, patao, pulis, abogado, Magbigay po ng mga bagay na makikita sa korte. Palikuran. Mesa, tablecloth, holy water, upuan, pagahe, ticket, counter, aeroplano, runway, limarin po. Sino gusto? Gusto niya magkaroon ng akla. Magbigay po ng bagay na makikita sa classroom. Cementerio, go! Bulaklak, kalachuchi, dahon, puno, puntod, lupa, damo, bato. Alin po? Hindi na yung kalachuchi Okay, so Salamat po sa isang magandang katanungan. Ang kanyang kasagutan ay ito po ipapagawa niya ng mga classroom para po makatulong sa mga bata. Sa mga bata wala na kanya na kaya sa kanilang pag-aaral. Kasi po, sa mga tao ay hindi naman nila kailangan ng gagawin
Mahilig akong magbasa ako yari. Ako si Denara. Siya si Denara. Mahilig akong kumanta. Mahilig siyang kumanta. Ako nga pala si Alvin. Mahilig akong magbasa. Siya nga wala si Alvin. Mahilig akong magbasa. Mahilig siya magbasa. Ako nga pala si Edwin. Siya si Edwin. Mahilig akong magsulat. Mahilig siya magsulat. O si JR. Siya si JR. Hindi daw kumakha ng tula. Mahilig siya kumakain ng sulat. Ako si Joey. Siya si Joey. Mahilig akong magsayaw. Mahilig siya magsayaw. Ako si Jonah. Mahilig akong siya si Jonah. Mahilig akong magluto. Mahilig siya magluto. Ako si Elda. Siya si Elda. Mahilig akong tumugtog. Mahilig siya magluto. Ako si Oliver. Siya si Oliver. Hindi na mag-edit. Mahilig siya Ako si Josa. Si Josa. Mahilig din ako mag-eme. Ako si Jenny. Siya si Jenny. Mahilig akong mag-drawing. Mahilig siya mag-drawing. Ako si Marge. Siya si Marge. Mahilig akong kumanta. Mahilig siya kumanta. Ako si Cathy. Siya si Cathy. Mahilig akong mag-bike. Mahilig siya mag-bike. Ako si Sonia. Siya si Sonia. Mahilig akong magbasa. Mahilig siya magbasa. Ako si Kenny. Si Kenny. Isa akong gamer. Siyang gamer. Ako si Rose. Siya si Rose. Mahilig ako magsulat. Mahilig siya magsulat. Ako si Rico. Siya si Rico. Mahilig akong kumanta. Mahilig siya kumanta. Ako si Kenneth. Siya si Kenneth. Mahilig mag-volleyball. Mahilig mag-volleyball. Players, please come up on stage and take your positions because you will be doing mini scenes. However, you can only ask
questions in these scenes. Can I please get a location that would fit in this area? Like a restaurant. Your first suggestion is restaurant. Good luck. Waiter, where is my cup of coffee? Sir, can't you see what's on the plate? Why are you serving coffee on a plate? Sir, didn't you ask for a cup of coffee? Team cutting time. We're still in the restaurant, a different scene. Why is it so hot in this place, yeah? Why don't they turn the AC on? I know, why don't they? Is this a low-budget restaurant you brought me to, darling? It looks like a high-budget restaurant. Other hang it. Just hang in, bro. Can we get another location to change it up? Another location. We depend on an airport. Airport. Bathroom. An airport. Madam, why is the flight late? Sir, didn't you just hear the announcement? Haven't you seen me standing here for 6 days? Sir, why are you standing here for 6 days? Didn't I tell you my wife was pregnant? Sir, shouldn't you be with her right now? Shouldn't you help me get to her? She's had twins. Charlie, you're our tech team member. A new scene, we're in an airport. Where are you going? Would you accept Indore? Are you booking tickets now? Hadn't Mr. X told you we had to deliver the package? How do you know Mr. X? Isn't Mr. X married to your wife? Wouldn't that make me Mr. X? Don't you have a package for me, Mr. X? Do you want it here or there? Stay there, other. We still have, no, let's get another location. Another location. Office. An office. Why are you firing me? Have you seen your quarterly returns? Have I not? Have you been sleeping with my secretary? How do you know? Your mother was here yesterday in the office, was she not? This is the one word each story game. We use it in our Laughter for a Change curriculum. The players are connected so that they are working together as one storyteller. It's the one word each story game. To begin, may I please have a suggestion of a story that's never been told before? The taxi cab. The taxi cab. Once I took a taxi to the airport. and Lost all my luggage. what Could have happen. I Then called the taxi company and said, hey, "Where's my luggage?" nobody Buddy, knew where my luggage? was. Then They said, we "Have knew. luggage For you. Please Come after your trip and pick up this luggage." So naniniwala po ako sa sinasabi ng Goldman Theory
na every person has a gold in herself or himself that is just waiting to be tapped. So, ito pong mga improv games na to ay bahagi po ng aking pag-aaral nung ako po ay nagmamasteral, na naisip ko na dahil mahilig po ako sa teatro, bakit hindi ko po gamitin ang teatro para po makatapos ako or maging thesis ko sa aking masteral. Okay. Dahil naniniwala po ako dito na kailangan ko na pong itap ang aking sarili na makaisip po ng may palabas po yung gold sa aking sarili. Okay. Ganun din po sa ating mga mag-aaral. Sa gamit po itong mga improv games na to, kulang na lang po natin na itap sila para po may palabas natin ang kanilang mga goal. Lahat po ng ating mga mag-aaral ay may tinatagong mga galing. Kung kaya't po, kinakailangan lang po natin talaga na maging tool para mapalabas po natin ang kanilang mga naitatagong mga angking galing na itinatago. Okay? At bilang sa guro din po, maging ano rin po sa ating itong gold mine theory, dahil tayo po bilang guro, sobrang dami rin po natin naiisip. Kaso natatakot lang po tayo na tama ba itong ginagawa ko? Yan. So, kailangan lang din po natin itap yung ating sarili na, uy, kaya mo to. May galing tayo, ilabas natin. Okay? So, thus, the objective po ng seminar na ito ay may release yung gold natin dun sa ating mga participants, mga tagapakinig at tagapanood natin. Okay? At isa po sa nakikita ko na maaari din nating gawin matapos ating palabasin ang ating ginto sa katawan ay ang paggamit ng tatlong mahalagang activity na maaari nating magamit sa klase. Tinatawag natin na sankan, rengga at tula-tula. So ito pong mahalagang gawain na to, ito pong tatlong gawain na to ay sobrang effective po sa mga klase. Paano po ba ito? So ang sankan poetry po ay alam natin yung 5-line poetry. So, makakabuo po ang ating mag-aaral ng 5 linyang tula. So, kung halimbawa po ang ating ilalagay ay ang salita ay ako, o ang paksa natin ay ako. So, gagawa po tayo ng 5-line poetry. So, unang linya ay pangalan. Halimbawa, kung ako yon, maaaring ang pangalan natin na ilalagay ay estudyante. So, yun na po yung una. First line natin ay pangalan ng estudyante. Second line po natin ay dalawang pamuri na tumutukoy sa estudyante. Halimbawa, estudyante, makulit, mapangasar. So, panguri, naglalarawan dun sa bata. Pangatlo ay pandiwa. So, anong ginagawa ng bata? Nag-aaral, natutulog, naglalaro. Okay, so, estudyante, makulit, mapangasar, nag-aaral, natutulog, naglalaro. Tapos gawa tayo ng isang linya o parirala na tumutukoy doon sa estudyante. Ano kaya pwede? Sandigan ng kaalaman. Nawa. Tapos ang uli, isang salita o isang bagay na maaaring maglarawan doon sa estudyante. Pag-asa. Yun. So, meron ka na yung 5-line poetry. So, pwede mong ipabanggit o pabigkas sa bata yung sankan poetry niya ng may damdamin. So, estudyante, makulit, mapangasar, nag-aaral, naglalaro, natutulog. Sandigan ng kaalaman, pag-asa. So, meron ka nang nabuo. Kung meron na nabuo yung mag-aaral natin ng kanyang maikling tula tungkol sa estudyante. So, napakadali lang yun. Gamitin lamang po nating bahagi ng pananalita, yung parirala, diba? At ang sagisag. Sunod naman na yung rengga. Sa paano tayo bubuo ng tula gamit ang rengga. So, sa isang Manila paper, sa isang papel, magsulat ka ng isang linya tungkol sa paksa. Halimbawa, ang paksa mo ay droga. Yun. Ang droga ay nakamamatay. So, ipasa mo siya doon sa susunod na mag-aaral na gustong gumawa ng kanya, ng linya. So, pagbabatayan lang niya yung unang linya.
Gawa, droga ay mamamatay. Gusto niya ilagay dun na ito ay illegal na gawain. Pag pumunta sa pangatlong mag-aaral, pangatlong linya na magsusulat, ito po muna yung una. So, ang makikita na lang niya ito ay illegal na gawain. So, sulat ulit. Hanggang sa makabuo na makabuo. At ang layunin lamang nito ay makabuo ng tula na pinagbabatayan lang nila yung unang linya na nakikita nila. Kapag natapos na po yung nagsulat, ito po ibuksan nyo at tignan po ninyo kung ito po ba ay may naulit. Kung may naulit, tanggalin at ayusin. Hanggang sa sila ay makabuo ng kanilang sariling tula. At ito po ay sa pamamaraang rengga. At ang huli naman po ay ang dula-tula. Alam na po natin. Gawa sila po na isang saknong, tatlong saknong na tula. Sa unang saknong, pabigkasin po yung tula. Tapos gawan nila ng play o dula. Batay dun sa unang saknong. Tapos pangalawang saknong, gawa po ulit sila ng tula, tapos idula na naman po nila yung pangalawang hanggang sa matapos po maubos yung kanilang tula na ginawa. Okay. So, para po sa mga nanood, meron po tayong mga libro na maaaring magamit din po na batayan sa mga improvisational games po. So, magkakaroon po ng napakaraming mga palihan ang PCPD at ito po ay magbibigay pa ng iba't ibang mga palihan na magbibigay po ng ibang mga improvisational games para po doon sa iba pang mga strategiya. Okay? So, ito po ay bahagi ng aking proyekto na ang Project Gaspar, no, kagamitan at estratehiya sa pagturo gamit ng mga laro. Ang PCPD po ay nagbibigay pa rin po ng iba pang mga palihan tulad po ng paggamit ng mga board games at marami pa pong iba. So, sana po ay may nakuha kayo at may natutuhan kayo sa aking maikling panayam ukol sa improvisational games bilang teaching strategies. So ako po muli si Miss Wina Flor G. Gaspar, LPT MAF, SMRIEDR, SMRIL, Ulirang Guro sa Filipino 2017 ng Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig at nanood ng aking maikling panayam. Hanggang sa muli po. So magandang araw po muli sa ating lahat. So ito na po ang pagpapatuloy ng ating palihan sa PCPD. Ang paksa ko po ulit ay Improvised Games and Theater Arts as Alternative Teaching Strategies. So doon po sa nauna kong video, nagbigay po ako ng mga activities, mga improvisational games or improvised games na mula sa teatro na maaari po nating gamitin sa pagtuturo. Ngunit, sa sitwasyon po natin ngayon, alam po natin na tayo po ay nasa new normal. Okay. So, ano nga po ba ang new normal, di ba? So, naisip ko po na magbigay naman din po ng mga po pwede pa nating magamit sa pagtuturo po ngayong panahon ng pandemya. So, alam po natin na ngayon, pinagbawalan na po tayo muna magkaroon ng mga face-to-face na mode ng pagtuturo. So, ang mga guro ay online muna, maaaring online or maaaring modular, di ba? So, paano po ba natin magagamit ang theater arts sa new normal? So, alam din natin na ang new normal, sobrang dami rin po talagang pagbabago. Maaari pong tayo po ay maging online teacher, pwede rin naman po tayong mga community teachers, parang ganon. Okay, so dito po sa new normal, sa paggamit po ng theater arts, magagamit nyo po ito kapag ang mga estudyante po natin ay online. Okay, bakit po? Kasi kinakailangan po rin nila syempre ng gadget, internet, para po maggawa nila yung mga performances. So, ulitin ko lang po na ang ibibigay ko pong mga gawain ay para po sa mode lamang po ng online. Sapagkat iba pa rin po yung mode ng pagtuturo ng kapag po modular, hindi po natin sila makikita na paano ba natin magagamit tong mga improv games or mga theater games kung tayo po hindi naman pupunta sa kanilang mga bahay. Okay? Napakahirap po talaga ang panahon ngayon ng new normal, di ba? Kasi
maaring hindi lahat ng mga estudyante ay makagamit po or meron silang mga gamit na tulad ng laptop or cellphone. Kaya itong mga ito ay ilan lamang po sa pwede nating gamitin. So meron po akong mga ibabahagi sa inyo na maaari nating may post din online. So nakakatuwa kasi yung mga performances ng mga estudyante natin ay talaga makikita po kung ano po ba yung mga talento rin po nila. Okay? So meron po tayong tinatawag na Goldman Theory, nabanggit ko na nga rin po yan, di ba? So tayo bilang teacher, kinakailangan din po tayong mag-isip ng mga bagay na paano po ba natin matatap yung ating mga estudyante. Gaya nga po na nabanggit ko kanina dun sa video ko na ang Goldman Theory is every person has a gold in herself or himself that is just waiting to be tapped. So tayo po bilang teacher, ito na po rin yung pagkakataon natin na itap natin yung sarili natin na ano pa po ba ang pwede nating mailabas dahil meron po tayong mga ideas. Nahihiya lang po tayong mag-share sa ating mga kapwa teachers at sa mga ibang tao. Okay, so ang goal po talaga natin is may palabas yung gold nila sa kanilang sarili. Okay. Nabanggit ko na rin po kanina na meron po tayong tinatawag na integrated theater arts. So, the creative drama, creative sound and music, creative writing, creative body movements, visual arts, and group dynamics. So, yung mga binigay ko po dun sa nauna kong video ng mga activities ay under po ng mga paring group dynamics. Okay? Pero po, paano po ba natin gagamitin ang creative drama, creative sound and music, creative writing, creative body movements, and visual arts? Lalo na, sa panahon ngayon na online nga po yung gagamitin natin. May mga paraan po na magagamit po natin itong integrated theater arts na to. Okay. Meron din po tayong tinatawag na tools of a performer. Siyempre po, bilang magpe-perform ka, hindi po dapat natin kinakalimutan ang 4 na bagay na to. Okay? So, ang una po ay ang body, voice, imagination, and emotion. So, kapag po tayo nagpe-perform, kinakailangan po talaga natin ng ating katawan, ating boses, ating imahinasyon, at ating emosyon. Ngayon pong pandemya, alam po natin na ang theater ay pinasara po muna. Hindi po muna tayo makakapag tanghal, di tayo makakanood ng mga pagtatanghal ng live pagkat bawal po yung mga mass gathering. Kaya nga po, nitong mga nakaraang linggo, kung mapapansin niyo po na napakarami po mga online plays na makikita, YouTube, sa mga Facebook pages, yung mga magaganda pong mga performances ay binigay po nila ng libre. Okay. So yun po, pagagamitin po natin yun at maibabahagi rin po ng ating mga mag-aaral yung katulad ng ganung mga performances, gamitin po itong mga tools of a performer. So, syempre, kailangan po natin ng katawan. Diba? Boses, kailangan po malakas. Imahinasyon, so yung bata po ay pwede po nating tulungan para po palabasin ang kaniyang imahinasyon. At syempre po ang emosyon. Diba? Makikita rin po natin sa facial expression ng kanilang mga emosyon. Meron din naman po tayong levels. So, ito po, idadagdag ko na lang. So, the low, middle, and the high. So, mataas, gitna, o pwedeng nakababa. Okay. Sa theater, makikita po natin yan. Pero sa online po, maaari din naman po nating makita ang low, middle, and high. Pagkat kapag po tayo ay magpapagawa na ng activities, pwede rin po nating gamitin ito bilang pamantayan sa kanilang performance. Ito. Meron din po tayong tinatawag na elements of artistic expression. Okay, so ano naman po itong elements of artistic expression? So ito po yung ginagamit po sa lahat, hindi lamang po sa theater, kundi maski po sa lahat ng klase ng arts. Okay, so meron po tayong 8. The color, the line, the movement, the rhythm, shape, sound, space, and texture. So ako po ay nagbibigay ng mga free online theater workshop para po sa mga students. Po. So basically po, ito po ay dinidiscuss ko sa kanila pagkat ito po yung malaking tulong para po sa performance ng mga bata. Hindi lang po kasi literal ang ibig sabihin ng mga ito. So, halimbawa lang po ang color, kapag po sinabi nating red, ano po bang facial expression ng kanilang pwedeng maibigay? Okay? So, yun po yung mga bahagi na kinakailangan pong nating maituro. So, the elements of artistic expression. So, the line, pwede pong linya, or pwede rin naman pong
sa kilos, paano siya maglalakad na line. The movement natin, pagkilos sa puya. So ito po pinakamadaling elements of artistic expression. Siyempre the rhythm. So kailangan po may mga beat, ganyan. So hindi lang din naman po sa tunog. Diba? So pwede rin naman po sa kilos. Shape, and the sound, yung tunog, space, yung area, and the texture. Ito po ba ay magaspang? Paano po ba umarte ng magaspang? Paano po ba umarte ng smooth? Yan. O yung emotion po ba niya ay ano? So kapag po tayo ay nag-workshop na mas malalim pa or tutok sa basic acting, ito po yung mga tinatalakay. So pinahapyawan ko lamang po sa inyo. Ngayon po, alam natin na meron po tayong transitions sa new normal. So, gaya nga po ng binanggit ko, ang hirap-hirap talaga ng new normal. Yung mga estudyante, nag-text minsan or nag-chat na, ma'am, ano na po ba ang lagay namin? Ano po ba? Papasok po ba kami or what? May mga nababasa rin po ako na hindi nyo kami pinapayagang mag-cellphone sa school. So, hindi rin kami papayag na mag-cellphone sa bahay. Yung mga ganun po yung mga biro ng mga bata. So, napakarami po talagang naiisip ngayon. Pero, ang DepEd naman po ay hindi po tumitigil sa paghahanap ng solusyon para po mabigyan tayo ng magandang platform, di ba? Or magandang moda sa pagtuturo. So sa amin po sa paaralan na pinagtuturuan ko ay nakaisip na po kami ng po pwede pong magamit lalo na po sa mga ganitong mga online classes. Okay, so ano po ba yung transition to the new normal? Tignan po natin. So una, shift of learning space from public space to a personal space. Ano po syempre, the shift of learning space from public space to personal space. So alam naman po natin doon na napaka-public po talaga, sama-sama sila. Ngayon po ang learning space na po natin ay isang area na may kaharap na pong camera o kaharap ng laptop or cellphone na yun po yung nagiging personal space natin. Ako po, sa lahat po ng mga webinars ko na inaatinan at sa lahat po ng mga webinars na ako po ay speaker, ito po yung aking background. Yung sa una ko lang pong video noon ay hindi po ako nakahanap kasi talaga ng personal space na matatawag ko. So doon po sa nauna kong video kanina, sinubukan ko po kasing lumabas para maramdaman ko po yung ano nga ba yung pakiramdam ng ang personal space mo ay open. So talagang maririnig niyo po ay may mga tricycle. So yun po yung isang disadvantage po kapag wala kang sariling personal space na maingay, marami kang maririnig. Pero kung meron kang sariling personal space, limitado na po yung mga maaaring marinig pero hindi naman po natin may iwasan na may iba pong marinig na ingay pagkat dahil nga po ito ay online, so kahit maliit na tunog po ay maririnig po ninyo. Pero napakaganda po talaga kung meron po kayong personal space. Okay? Sunod po, the shift of delivery methods from one size fits all, individualized and differentiated learning. So, yung methods po natin sa pagtuturo, kaya nga po nang binanggit ko, ngayon po online na. Okay. Dati, ang isang lesson para sa lahat. Ngayon, ang isang lesson ay maaring pwede lang po sa mga naka-online, di ba? So, nag-iiba na po talaga yung paraan natin ng pagtuturo ngayon. Pangatlo, shift of responsibility in the teaching and learning process. Okay, active participation of household members. So, gaya nga po ng naririnig na rin po sa ibang mga seminars na or sa mga news. Ang magulang po ang number one na kinakailangan po nating katulong para po maisagawa ang pagtuturo lalo po ng online. So dati po si teacher ang bahala doon sa ating mga estudyante. Pero ngayon po kinakailangan talaga kasama na ang magulang. Lalo na't online. Baka mamaya online class pero nag-search lang pala ng iba. Diba? Okay. At ang huli, shift of learning evaluation from final exam to formative assessment. Or paano nga ba tayo magbibigay ng mga exams? So, sa mga bata dati, written, ngayon hindi ka pwedeng makapagbigay ng written. So, napakarami na rin po mga gaming apps na magagamit for the quizzes. So, may Kahoot, meron tayong Slido, sobrang dami po. Okay. So, sa mga nakaraan ko pong mga webinars, dito ko naman po, ano naman po yung mga po pwedeng gamitin na online platforms. Okay.
na makatutulong sa pagtuturo. Okay? At syempre, doon sa kawilihan din ng bata. Tandaan natin na dapat nawiwili din yung bata. Lalo na't online ang platform na gagamitin natin mostly para sa ating mga mag-aaral. So meron po ako ngayon ibabahagi sa inyo na 4 na videos. Okay? So kung titignan po natin, ito po mga videos na to ay yung mga maaari po nating gamitin. So ang monovlogs, spoken poetry, virtual jamming, and online readings. So papanood ko po sa inyo yung mga videos na inihanda po ng aking mga mag-aaral. Kasi sa tulong din po ng guro. Ako po yung isa sa mga nag-edit ng iba dyan. So ngayon po ay napakalaki rin po ng maaaring maging bahagi ng guro para sa mga output ng mga mag-aaral. Ito lamang po ay maaring gamitin kung kinakailangan. Hindi naman po dapat, mag-monovlog, gawa ko ng monovlog, paggawa ko sa mga bata. Mahirap din po mag-check, diba? At hindi po lahat ng mga bata natin ay may mga kakayahan po na mag-edit or gumawa ng tula. Pero po ito ibabahagi ko lamang sapagkat nakita ko po na ito po ay makatutulong sa atin, sa ating ding mga mag-aaral. Okay. So una po ay tinatawag na monovlogs. Kami po sa aking isang organization na Young Artist Play Lab, so nagkaroon po ng pa-contest ang aming pinaka-head doon sa PETA na ano ba pwede natin ipagawa sa mga theater students natin. So paggawa po kami ng monovlogs. Ito po yung monovlogs. So from the word monologue and the vlogs. So parang nagva-vlog, pwede kang mag-vlog, pwede kang na may monologue. Okay, pero po yung mapapanood nyo ngayon is humanap po yung estudyante ng isang pyesa sa English na monologue, na kilalang monologue. So dami-dami po natin mga monologue dyan. Shakespeare, ngayon po ang pinili po nung estudyante na mapapanood ninyo ay monovlog ng ni Breck dun sa kanyang palabas na o kanyang dula na Mother Courage. Pero ginawa po niya, nung binasa po niya yung monologue, pinalitan po niya ng dialogues. Pinalitan po niya sinalin po niya sa Filipino at pinalitan po niya ng kanyang linya batay sa kanyang pagkakaunawa. Kaya po, ang monologue na ipapakita ko ay tungkol sa mga frontliners. So, narito po ang kanyang video. Panoorin po natin. Hindi lang tayo ang nangangailangan ng tapang. Ang mga frontliners din ang nangangailangan ng tapang. Bakit? Dahil bawat araw, kailangan nilang magtrabaho. Lalo na ngayon na humaharap ang bansa sa matinding pagsubok tulad ng COVID-19. Kailangan nila ng lakas ng loob at pananalig sa Diyos upang labanan ang virus na ito. Ang kanilang pamilya ay inaasahan na bigyan sila ng tulong mula sa gobyerno upang may masakyan, matulugan, makain at komunikasyon upang mapanatag ang kanilang pamilya. Ngunit dahil nagtatagtagan ang nagkaka-COVID sa bawat lugar, ay hindi na matitiyak pa ang kaligtasan ng ating mga frontliners. At ngayon, patuloy na na-extend ang enhanced community quarantine at pinayagan na magbukas ang mga establishmento. Hindi na sapat ang ating dasal upang mailigtas pa ang ating mga frontliners. Kada araw, padagdag ang mga nagkaka-virus at hindi maiwasang hawa ang mga doktor at nurse. Pero kahit ganoon, ay patuloy nilang ginagawa ang kanilang tungkulin nang walang reklamo. Ako ay isang frontliner, pipilitin kong kayanin ang aking laban. Yan po yung yan po yung video na ginawa po ng aking estudyante. So pansin po natin, gamit lang po yung kanilang mga phones, ay nakapag-edit po siya at nakapag bahagi ng kanyang mga
gustong sabihin tungkol sa frontliner. So, inilagay po niya ang kanyang sarili bilang isang frontliner. So, mula lang po sa isang maliit na pyesa, hindi pala maliit, sobrang bigat ng pyesa ng Mother Courage na pinili niya sa bahagi nga na ginawa ni Breck. Doon po sa, sa video na yon ay natuto po yung ating mag-aaral na i-improvise po yung isang pyesa para po may masabi siya dun sa tema na gusto niyang sa kwento na gusto niyang iparating sa ating mga manonood. Maikli lang po yan, 3 minuto. O wala pa nga pong 3 minuto. Pero naibahagi po niya sa ang kanyang talent tungkol pa po doon sa napapanahong issue ngayon. So yun po, pwede po tayong gumawa ng mga tulad po ng monovlogs sapagkat yun po ay kinakailangan talaga din dahil may mga talent din po yung ating mga estudyante na pwede po nating maibahagi. Hindi lang po sa ating sa mga guro, kundi para din po sa kanyang mga kaklase at sa iba pang pwedeng makapanood. So kanina nabanggit ko na po yan, spoken poetry. Yun po ay kukuha po ng isa ulit na monologue, katulad po ng process nun sa monovlog. Pero ang ginawa po naman nito ay binigkas naman po niya yung pyesa na ginawa niya. So, kumuha din po siya ng pyesa, tapos translate din po niya into Filipino, and then ginawa po niyang spoken poetry. So, nakakaantig po ng damdamin pagkat yung mga mag-aaral po natin, nakakagawa po ng mga ganitong klaseng mga pyesa. So, panoorin po natin ang isa pong video ulit na gawa po ng aking isang mag-aaral. Kapag bumalik muli sa dati ang lahat, mahal na kababayan. Minsan pa, o hayaan ito sa lahat ng mga nag-uwis ang buhay ng mga frontliners. Wala nang mas naangkop para sa isang tao sa panahon ng kapayapaan, bilang kalmado at walang pag-aalala. Ngunit, kapag ang trumpeta na nasa una ay pumutok sa iyong mga tenga, dapat mong tularan ang mga kilos sa isang masunuring Pilipino. Lakasin ang iyong resistensya, tibayin ang iyong puso, ipakita ang iyong likas sa kabaitan na may pagdamay. Pagkatapos ay ngumiti sa kabila ng sauna. Hayaang tumanaw ang iyong mga mata sa mga nangyayari. Hayaan ang iyong noo na nakataas. Panatiling malinis ang iyong mga kamay at tugasan ito ng sabon at alkohol. Ngayon, ikikila ang iyong mga ngipin. Takpan ang iyong ilong ng mas. Hawakan mo ang iyong hininga at itaas ang iyong espiritu. Sa ngayon, kayong mga Pilipino na nagmula sa kalulunuan na ang halaga ay napatunayan na sa digmaan sa una. Ang mga doktor, para silang lahat si Andres Bonifacio ay nakipaglaban sa bansang ito mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos, ay iwinaksin nila ang kanilang mga tabak dahil tapos na ang labanan. Huwag ipahiya ang inyong mga ina. Ngayon, patunayan na ang mga tao na itinawag mo iyong mga magulang na naglihis sa iyo, maging halimbawa para sa marangal Pilipino at ipakita sa kanila kung paano lumaban. Ikaw, karaniwan, mamamayan, ang mga katawan ay inubog sa Pilipinas. Ipakita sa amin ang karakter ng pinuno na nagtatrabaho sa iyong mga kailangan. Ibinsin mo kami na ikaw ay napakahalaga. Hindi ko inaasahan. Dahil kahit na ang pinakamababa at hindi bababa sa iyo ay may isang marangal na pag-asa sa kanilang mga mata. Nakita mo naghihintay ka na. Matapos ito at pilit magsisimula. Ngayon, sa panahon ng quarantine, Ayan, so puman po ay nagkaroon ng problema sa video. Pero po ang ginawa po niya ay isang spoken poetry, pero po ginamit po niya ang pyesa na isa rin pong monologue. Pansin po ninyo, nakatapat lang po sa kanya yung camera, nilagyan lang po niya ng subtitle yung sa kanyang sinasabi. Pero nakapag-improvise na po siya ng pwede nating maging lunsaran, di ba? Pwede pong, at bilang teacher, pwede po natin gawing lunsaran itong mga ganitong videos. At pwede rin naman po nating maging output. So napakarami natin pong pwedeng magamit. So
kahit po sa asignaturang math, pwede po silang gumawa ng tula, di ba? Ano masasabi nila o paano po ba nila magagamit ang asignaturang to at sa iba pang mga asignatura. So yun po ay maaari po natin gamitin pagkat nakita niyo naman po dun sa present kong video na yung mga bata po ay talagang nagiging creative. Lalo po ngayon sa panahon ng pandemya, kinakailangan po talaga natin na yung creativity po ay maipalabas. Diba? Kaya po dun sa nabanggit ko dun sa unang video na pinakamataas na po dun sa Bloom taxonomy natin is talagang yung creativity na po. Okay? So isa lamang din po ito, pangalawa na po dun sa mga nabanggit ko na maaari natin gawin. I-video lang po natin yung ating mga mag-aaral or sila mismo pala mag-video sa kanila kahit hindi po tayo pwede magkita. Yan, video po na i-send na lang po nila sa atin through Facebook, through Messenger, through email kung hindi. So kadalasan pag malaki po yung file, di ba, sa Google Drive, yan. So, yung mga ganito po ay sobrang malaki po ang naitutulong. At yung mga mag-aaral ko po, kagaya nga po ni 1 Mig, siya po yung nagsalin at siya po yung nakaisip ng linya na makikita po natin na ang sarap pala na yung mga estudyante natin ay meron din pong gustong sabihin tungkol sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ang sunod naman po ay virtual jamming. Ito naman po medyo matrabaho, pero ang saya po niyang gawin kasi bilang guro, ang sarap pong mag-edit na ay ang ganda ng mga ginawa ng mga bata natin, parang gano'n. Sa virtual jamming naman po, pwede naman pong mag-improvise ka ng song, tapos pagsamasamahin po para po makabuo ka ng parang mga para pong music video, parang gano'n. Okay. So ito po ipapakita ko po sa inyo, low quality editing po yung ginawa kasi syempre po hindi naman po ganun kagagaling na editors din po kami. Yan. So may mga applications lang po na ginamit pero hindi po ganun ka kumbaga hindi siya pang commercial, kundi pwede lang siyang pang klase. Okay. So tignan po natin kung ano naman po itong virtual jamming.
Yan. So yan po yung mga isang halimbawa po ng virtual jamming. So isang stanza lang po or 4 lines, 2 lines bigyan nyo sa bata. Then pagsamasamahin po natin, makakagawa na po tayo ng ganyang mga virtual jamming. Di ba po para music video? Improvise lang din po yan kasi kinakailangan po nilang ilabas din syempre yung talent nila kasi ako po bilang teacher nila, actually, tinap ko lang po sila na, uy, baka gusto nyo. Diba, ganun. So, sinubukan ko lang po na kontakin sila through messenger. And then, sinabi ko po na, oh, ito yung kanta. So, binigay ko sa kanila, nilagyan po namin kung sino po yung mga kakanta. And then, nakabuo po ng ganitong simple music video. Okay, ginawa po namin to, April pa lang po. So, start pa lang ng talagang bakasyon po na hindi na rin sila makalabas. So, tinulungan din po natin yung ating mga mag-aaral na mag-release po. I-release po nila yung kanilang ano ba yung mga gusto nilang sabihin, parang gano'n. Hanggang sa nakabuo na po kami ng ganitong isang virtual jamming. So, yung music po, nakuha ko po itong music na to sa isang CD na sobrang ganda po na music na to sa Pangakot Pangarap. Sabi ko, pwede natin gamitin to, 'di ba? Para makabuo ng ganitong mga musical. Okay. Virtual music, iba po pala musical. Virtual jamming or virtual music. Okay. So ito po ay isang platform din po na pwede natin gamitin para sa ating mga mag-aaral. Lalo na po sa panahon ngayon na hindi nga po sila makalabas. So, natutulungan po natin na mailabas po yung kanilang mga talento. At ang huli naman po ay ang online readings. Actually po, kilala na po ang online readings, lalo na po sa mga theater. Okay. So, ito po ay maaaring gamitin lalo na sa English or Filipino. So, kung meron po kayong mga text or mga script or kwento, so, pwede po natin gamitin yung mga online readings. So, pwede po kayo mag-zoom, then i-record nyo lang po. Record lang po natin. So, tignan po natin kung ano yung mangyayari, di ba? Dun sa, kung pwede po itong gamitin dun sa may mga malalakas po talaga na internet connection. Pero ito pong improvised activity po na to, pwede po natin gamitin as lunsaran. So, tignan po natin yung halimbawa. So, ito po ay mula po sa aking organization naman po na teatro na sinubukan po namin mag-online reading. Okay. So, tignan po natin ang kanilang ginawa. Hi baby, kamusta araw? Ito pagod sa work. Ikaw, kamusta ang araw mo? I'm still sleepy. 3 a.m. na ako nakatulog kagabi dahil sa paperworks and I only had 2 hours of sleep. Teka nga. Can we see you, please? Why? Wait, I will just return this. Bilis, baby, please. Na-miss mo na naman ako agad. Pero, dali. Tingnan ko na. Oh, heto na. Wait, nag-apply na sa alalagin siya iPods mo, ah. Lakas mo rin makasar, no? Oh, wait, baby. I just need to answer this call. Take your time. Sorry, tawag kasi from office. Sabihin mo, babae mo yon. Aba, boss ko yun kasi may kailangan daw ko ipasa bukas. Puro ka na lang trabaho. Ano yun? Wala. May sinabi ka, alam ko. Wala nga. At nagsungit na. Ano nga kasi yun? Dali sabihin mo na. Sabi ko, puro ka trabaho. Para sa future naman natin to. At hindi madali ang buhay dito sa New York. Alam ko, bakit dito rin naman sa Pilipinas, Di ba napag-usapan na natin to? Na, ano na naman bang pinagagalit mo? Para sa'yo. Ano yan? Gift ko for you. Happy Mansari. Saglit. Mansari baka mo? Bukas pang mansari natin, ah.
27 na ngayon dito. 26 pa nandito. Eh di bukas ka bumati, basta ako ngayon na bumati sa'yo. Alam mo, nakakainis na yung pagiging immature mo ah. Ako pa ang immature. Eh ikaw tong pinag-aaksayan ko ng oras para lang gumising ng maaga. Kaya lumalaki na tong eyebags ko. Ikaw tong pagkausap ako, walang ibang inatupag kundi trabaho. Ikaw tong hindi makaintindi na 27 ngayon kaya ako bumati. Ako pa ang sasabihan ng immature? O, tama na, huwag ka na magalit. Dati-rati, kapag nagtatampo ako, agad mo akong niyayakap para tumahimik. Ngayon, imaginary hug na lang. Dati, kapag gusto ko manood ng sine kasama ka, nakakanood tayo ng sabay. Ngayon, panonoorin mo dyan, tapos panonoorin ko dito, tapos pagkukwentuhan na lang natin sa Zoom. Dati-rati, kapag gusto ko ng pizza, kung hindi mo dadalhin dito, papadeliver mo na lang. Eh ngayon, maghihintay pa ako ng Valentine, birthday o Christmas bago ako makatanggap ng padalang pizza galing sa'yo. Alam mo namang malayo ako, di ba? Yun na nga eh. Ang layo-layo mo kasi. Konting taste na lang naman eh. Makakabalik na rin ako dyan. Hindi ko na kayang tiisin eh. Naalala mo nung nililigawan mo ko, hatid sundo mo ko nun. Wait, nililigawan? Ikaw kaya naligaw sa akin noon. Binibigyan mo pa nga ako ng chocolates eh. Eh paano? Panay ka parinig na gusto mo ng chocolates. Hindi na nga ako nakakapasok sa last subject ko kasi kailangan kitang ihatid nun sa bahay nyo. At sinisip pa ako. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga pasukan yun dahil mahina ka sa history. Siyempre, kung hindi kita ihatid nun sa bahay nyo, di sana na-hold up ka na ng 3 kumag na nag-aabang sa kanto ng subdivision nyo. Oo na, ikaw ng hero ko. Siyempre, kasi na-hero ako. O tapos nung tayo na, hindi mo na ako hinahatid sa bahay. Pupunta ka na lang kapag walang pasok. Siyempre, 2:30 PM tapos ng klase mo nun. Saka sabi mo, kailangan kong makagraduate. Kaya yun, nagsipag ako. Buntik pang di makagraduate dahil sa history. At buti na lang ginawan mo ako ng research doon. Mahal kita eh. Pogi kasi ako. Oo na, pogi ka na. Kaya nga nung minsan nag-date tayo sa MOA, nalingat lang ako saglit, may mga nagpapapicture na sa'yo. At yung mga nagpapapicture na yun, munti ka pang dumugi nun. Ikaw nga napagkamalang driver ko eh. Paano ayaw mo maglakad papunta dun sa parking? Kaya lagi na lang kitang sinusundo sa harap ng mall. Yung usapan nating tuwing New Year, doon tayo sa bahay. At pag Christmas naman, dyan sa inyo. Pag birthday, mag-out of the town tayo. At pag Mansari, magkasama tayo. Ilang buwan na lang naman eh. Tapos after ng ilang buwan dito, babalik ka na naman dyan. Napapagod na ako. Napapagod saan? Sa kagigising ba ng umaga para lang makausap ako? Hindi. Kung ganun, saan ka napapagod? Sa kahihintay. Sa kahihintay, kailan ka babalik? Sa kahihintay, kailan tayo magsasama? Hindi kita maintindihan ha? Hindi ko maintindihan. Andrew, pagod na ako. Years na tayo. At tinataon mo pa ako paghihintayin. Hindi ko na kayang ganitong relasyon. Di ba nga distance never separate hearts that really cares? Di ba nga? Pero nakakapagod maghintay. Anong gusto mo mangyari? Ihintayin ko na lang naman yung promotion ko tapos uuwi na ako dyan. Para magbakasyon. Oras ang kailangan ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng taong sa oras na kailangan ko, nasa tabi ko agad. Yung hindi ko na kailangan gumising ng umaga para lang makausap ka. Tuwing may party, wala man lang akong escort. Hindi ako makapunta sa mga lugar na gusto ko dahil wala ka. Dahil gusto kong pumunta doon makasama ka. Pero wala ka eh. Dahil malayo ka. So, ibig sabihin ba niya, susuko ka na? Andrew, hindi ko na kaya. Ayoko man, pero pagod na ako. May iba na ba?
Wala. At kahit kailan, walang makakapalit sa'yo sa puso ko. Bakit kung ganun, bakit ka sumusuko? Sinabi ko na sa'yo yung dahilan. Magre-resign na ako bukas. Hindi mo magagawa. Matagal mo na pinangarap yung trabaho mo at ang promotion mo. Huwag ka namang sumuko. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo dyan. Malay ko ba kung may nilalandi kang iba? Huwag kahuli ako. At alam mong wala akong oras sa mga yan. Pwede ka gumamit ng Zoom, FB o YM. Alam mo mga password ko, di ba? At pwede mong i-open yun. Pwede ka gumawa ng bagong account. Ganun na lang ba kadali lahat sa'yo? Akala mo ba madali ito? Ang makipagrelasyon sa isang lalaking nasa malayong lugar. Eh, kung nandyan naman po, anong nangyari sa buhay natin? Eh, ang liit-liit ng sweldo dyan sa Pilipinas. Nagtatrabaho rin naman ako ah. Pero sapat ba yun? Pwede tayo mag-ipon. Na anong gagawin ko? Ano ba? Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Hindi ako matutulog. Malulobat ng cellphone ko. Hindi ka nag-open ng laptop man hindi nakapag. Tama na, please. Pagod na ako. Pagod na akong maghintay. Andrew, hindi pera ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng mga material na bagay na pinadadala mo tuwing Valentine's, Christmas, birthday at monthsary. Ikaw Andrew. Ikaw ang kailangan ko. Siguro nga na malaki yung pagkukulang ko mula nung nagtrabaho ako dito sa New York. Pero lahat yung ginagawa ko para sa'yo. Akala mo madali ito na mawalay sa pamilya ko? Kaya nga tapusin na natin to. Kaya mo? Kakayanin ko. Hindi mo na ba ako mahal ba yan? Mahal na mahal kita. Kaya gusto kong lumigaya ka. Hindi mo na kailangang umuwi agad para makausap ako. Makakalabas ka na dyan tuwing gabi kasama ng mga kaibigan mo dyan. Ayan. Ako, makakatulog na rin ako ng mahaba-haba. Pinagpalit mo sa tulog. Hindi, at kahit kailan walang papalit sa'yo. Eh bakit ka nakikipaghiwalay? Kailangan lang natin magpahinga. Sabi mo, di ba? Immature ako. Kailangan ko lang din mag-grow. Paano na pagbalik ko dyan? Hindi ko alam. Magkikita pa ba tayo? Kung pupuntahan mo ako, Hindi ko yata kaya. kayanin mo. Kayanin natin. Pa ako itong mila-milyang layo natin sa isa't isa. Kahit na post na natin na konektado, aminin natin na distansya natin malayo. Malayong malayo. May pag-asa pa ba pagbalik ko dyan? Tignan natin. May nagpaparamdam na ba? Hindi ko sila pinapansin. Late ka na. Hindi na ako papasok. Gabi na dyan, matulog ka na. Buhingat ka palagi. Ikaw rin, yung vitamins mo, huwag mo kakalimutan ha. Yung mga gamit na iingatan mo lalo na kapag nasa mall ka. Huwag ka magpapalipas ng gutom dyan. Love you. I love you too. Sige na, matulog ka na, mag-off na ako ng phone. Ingat ka. Bye. Ikaw rin. Bye. Bye. Hello? Pa. Opo. Sabi ko na po sa kanya. Nakipag-break na po ako. Yes pa. Masakit pero mas masasaktan siya kung patatagalin ko pa. Pagdasal na lang po natin na successful ang operation. Takot ako pa. Opo. Sige po. Magpre-prepare na po ako. Baka po ito na ang aking huling pagligo.
So yan po yung pinanood natin na medyo mahabang online reading. Pero hindi po totally talaga kinabisado ng mga bata yung script. At binabasa lang din po nila yan at tinitignan-tignan po nila yan. So pwede po natin siyang gamitin as improvised strategy para po sa pagtuturo natin. At po, participation po ng bata, for example, naka-Zoom kayo. So pwede rin pong mapanood ng mga kaklase nila yon. Or Google Meet yung gamit po ninyo. So hindi lang naman po ganun yung mga po pwede. So marami pa rin pong pwedeng gamitin na mga pyesa para po dun sa online reading. So ginawa lang po namin yan po sa Teatro Banyuhay. Pwede nyo pong mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Yan. So nag-plug po, di ba? Okay. So diyan po namin nilalagay din po sa paggamit din po ng YouTube channel. Doon po namin nilalagay yung mga videos na nagagawa po namin sa aming klase. So hindi lang po sa organization kundi sa aming po klase. So katulad po ako, meron ako pong club yan, yung Teatro Banyuhay. At kahit po online classes po kami sa pasukan, tuloy-tuloy pa rin po ang aming ginagawa sa Teatro Banyuhay. Same po dun sa aking SPA Theater Arts, yung mga klase ko po sa theater. Subject naman po nila is the theater arts. Meron din po kaming YouTube channel na doon po namin ina-upload yung aming mga ginagawang mga output. So hindi lang po kami sa klase ang nakagagamit, kundi yung mga nakakanood din po. Okay? At yung sa klase ko rin naman po sa Filipino, at maaari ko rin pong maipasok ito sa aming lesson kasi yung ilan naman po sa kanila ay may mga online. Gaya nga po, babalikan ko lang po yung sinabi ko kanina, ito pong mga platform na sinasabi ko sa inyo, ito pong mga activities po na ito, na mga improvised activities ay para lamang po so may mga online may kakayahang mag-online class. So yun po yung 4 lamang sa mga maaari po nating gawin pero meron pa rin po tayong maiisip na ating magagamit pagkat napakarami po pwedeng gawin, di ba? At napaka-powerful po ngayon ng ating media. Okay? So sa kabuuan po ng aking pagbabahagi, meron po tayong nabanggit sa unang video ko ay tungkol po doon sa mga maaari nating gamitin para po sa mga face-to-face classes. At ito naman po yung mga pwede nating magamit sa mga virtual classes po natin. Okay. So tandaan lang po natin na we owe to our children to teach them how to survive in the future. The challenge for us is to teach the children how to be resilient and be responsive. So yan po, kailangan po natin na guide din po yung ating mga estudyante. Dahil tayo po bilang teacher ay tayo po talaga yung kinakailangang tumulong din sa kanila. Lalo na po sa panahon ngayon na ito lang po ang kaya nating maibigay. Tayo po mismo teachers ay hindi pwede pumunta ng school. So ito po yung kailangan nating para matulungan din po sila. Okay. At ang huli, syempre po, wag po natin kakalimutan, ang role po natin bilang teacher is to coach, to mentor, and to inspire. So, tulungan din po natin ating mga estudyante na malagpasan din po natin yung ating sistema ngayon, lalo na sa sistema ng edukasyon. Sa mga binanggit ko po na mga activities ay pwede po natin gamitin para po matulungan din po natin sila. So, muli po, kaya po ng pangwakas ko doon sa aking unang video, ako po si Miss Wina Gaspar. So ito po talaga yung aking project. So yung Project Gaspar po, yung kagamitan at estratehiya sa pagtuturo gamit ang mga laro. Okay. So yun po yung aking gustong palaguin pa. Dahil ang mga bata natin mahilig talaga yan sa mga activities na para po silang naglalaro. Okay, so ako po ulit si Miss Wina Flor-G. Gaspar. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig.